proclaim He will save the day. Through the years He stayed the same. The promises He gave, and all the time I seek His presence and His face, 'cause He lives with everlasting fame. Everywhere I go, I am with my Jesus. Everywhere I go, He's the shining light. Everywhere I go, He will bring salvation now. I know. Everywhere I go, I am with my Jesus. Everywhere I go, He's the shining light. Everywhere I go, He will bring salvation now. I know He's the one. Oh yes, He is the one. Come on, let's praise the Lord. He gives grace to those who pray. Never be afraid. He's the potter, I'm the clay. He will hold my faith, and all the time I seek His presence and His face, 'cause He lives with everlasting fame. Everywhere I go, I am with my Jesus. Everywhere I go, He's the shining light. Everywhere I go, He will bring salvation now. I know. Everywhere I go, I am with my Jesus. Everywhere I go, He's the shining light. Everywhere I go, He will bring salvation now. I know, for He's the one. All the time I seek His presence and His face, 'cause He lives with everlasting fame. Yeah, yeah. Everywhere I go, I am with my Jesus. Everywhere I go, He's the shining light. Everywhere I go, He will bring salvation now. I know. Everywhere I go, I am with my Jesus. Everywhere I go, He's the shining light. Everywhere I go, He will bring salvation now. I know. Everywhere I go, I am with my Jesus. Everywhere I go, He's the shining light. Everywhere I go, He will bring salvation now. I know, for He's the one. Hallelujah. He's the one. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtapat sa habang maging sa kabila ng aming pagkukulang. Biyaya niya'y patuloy na daan.
magtitiwala sa habag ng ating Panginoon, palagi tayong magre-rejoice dahil yung kaligtasan higit pa sa mga pagsubok mo. Your name, let the nations sing it louder, 'cause nothing has the power to save, but your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nations sing it louder, 'cause nothing has the power to save, but your name. Pinakikita na ng Diyos. Dito sa mga first world country na ito, pag tinatamaan ng tornado, ano itsura nila? May pagkakaiba ba sa Pilipinas? Yung bansa natin minamaliit. Yung bansa natin bagsak, ganito, bagsak sa ganyan, bagsak sa ganyan. Pero dahil sa Diyos natin, dapat ipagmalaki pa rin natin na may Diyos tayo. Sa bansa natin, ang Diyos natin nangunguna. Sa bansa natin, nandun ang kamay ng Diyos. Sa bansa natin, nandun at pinuproteksyonan tayo ng Diyos. Gusto natin ma-preserve yung ating lahat ng meron tayo. Maging simple po tayo. Yung knowledge, yung understanding, yung wealth, o kung ano ang possession natin na matatawag, simplihan lang po natin. Huwag nating iyabang yan. Ang iyabang po natin, ang salita ni Lord. Iyabang po natin kung saan mag-glorify si Lord. Are you in bondage? Keep hearing the word of God. Keep heaping up the word of God, because only through the word of God and with the power of the Holy Spirit are we able to apply the word of God. And we keep on applying, obeying to show our faith, because in our obedience, then we show our faith, then we reach that momentum of freedom. And when we are in the freedom zone, by this time, tomorrow, dadating po ang prosperity and abundance. Sisinabi ng Panginoon yan eh. Hindi siya pwedeng magsinungaling. Meron at meron talagang mananakit po sa atin whether you like it or not. Pero hindi po pwedeng bastang daanin po natin sa init ng ulot, magalit po tayo. Otherwise, yung plano po na Diyos para sa atin ay hindi po magpupush through. To maintain our coolness, we have to stick to God's plan. Nilalabanan na natin yung gustong pumasok sa buhay nila. Sa inyong mga parents, I'm so proud dahil tinatry niyo po yung mga anak niyo nandyan. But this should not be the end. It just should be the Amen. Praise God. Isa pong napakagandang araw ang binigay ng Panginoon sa atin. Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatiran natin na nasa Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga nasa international satellite churches natin. Ganon din po sa inyong lahat na nakatune in po ngayon na makikisa pong maghandog sa ating Diyos ng buhay at tayo po ay makikinig ng kanyang banal na salita. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Praise God. Bago po tayo sumulong, pwede po bang batiin natin, sabihin natin sa nasa likod natin, magandang araw sa iyo.
Purihin po ang ating Diyos. Magbasa po muna tayo ng ilang talata sa Biblia. Sa Psalm chapter 89, verses 1 to 3. I will sing of the mercies of the Lord forever. With my mouth will I make known your faithfulness. Everybody say faithfulness. To all generations. For I have said mercy. Everybody say mercy. Shall be built up forever. Your faithfulness you shall establish in the very heavens. I have made a covenant with my chosen. I have sworn to my servant David. Purihin po ang ating Diyos. Napakapalad po natin sapagkat tayo po ay hinirang ng Panginoon. Sapagkat bakit? Kapag hinirang ka ng Panginoon, entitled ka doon sa covenant ng Lord. Dahil nung hinirang niya si David, may covenant siya kay David. Ano yung covenant niya kay David? Na pagpapalain ng kanyang generation. Kaya tayo pong lahat, alam po natin na may katangian ng Panginoon na dapat natin taglayin. Ano yung katangian ng Panginoon? Ang katapatan niya. Sabi mo nga sa katabi mong, tapat ako. Ayun. Ang faithfulness ng Lord ay dapat pong sumaatin. Bakit? Sapagkat napakalaki ng mercy ng Lord sa atin na nandirito tayo ngayon sa harapan niya at nagpupuri sa Kanya. Hindi po kasi basta-bastang pwedeng lumapit. Kahit nga sa presidente, pupunta ka doon, wala kang imbitasyon, hindi ka makakapasok doon. Sapagkat bakit? Pinipili lang ang mga kausap na mga ganong matataas na tao. Eh, what more sa ating Panginoon? Kaya kapag tayo po ay nakatayo sa harapan ng Lord, naku, habag lang po yan ng Panginoon. Kami, habag din ng Panginoon, kaya kami nandirito. Amen? So ngayon po ay magbibigay tayo sa Panginoon ng handog na kung saan kinakailangan po i-compose natin ating mga sarili. Pangunahan po natin ito ng prayer. Iyuko po natin ang ating mga ulo, tayo po yung manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po sa umaga na to na kung saan naramdaman po namin ang iyong napakalaking biyaya. Hinihiling namin, O Diyos, ay yung basbas sa aming lahat. Basbasan mo po kami pagpalain, buksan mo po ang aming kaisipan upang maunawaan po namin ang lahat ng mga bagay na makikita namin, mapapakinggan namin. Tinataas namin ang mga sarili kung meron kami mga daladalang problema. Alisin mo po ito sa aming isip. Alisin mo po ito sa aming puso. At tulungan mo po kami makapag-worship sa inyo. Tinataas din namin sa inyo aming beloved Bishop Louie na lagi mong ginagamit upang kami po'y palakasin sa aming pananampalataya. Sa pagtayo niya sa kalagitnaan namin, kayo ang siyang marinig namin sa Kanya. Ganon din po ang lahat ng mga singers, mga musicians. Kayo po ang siyang magpala sa kanila. Anoint mo po sila, Lord. At hinihintay namin, Panginoon, na masaganang pagpapala mo. Hinihiling namin, Lord, na ibaba mo ang Santong Espiritu sa bawat isa. Pasaganahin mo, Panginoon, ang iyong habag sa kalagitnaan namin, sapagkat ito ay matagal na naming inaasam sa aming mga buhay. Maraming salamat po at alam po namin, Lord, na ang pagtitipon na ito ay magdudulot ng kalakasang espiritual sa amin lahat. Sa iyo po lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen! Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat, church! Handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Let's praise our one true God with all our hearts, with all our minds, and with all our strength. Hallelujah, Lord! Sabay-sabay po tayo magpuri sa Kanya. Hallelujah! Let's sing, church! Hear, O Israel, the Lord thy God is one God. Hallelujah. Hear, O Israel, the Lord thy God is one God.
kanya-kanyang dalahin. May mga iniisip, may mga pinoproblema. Kanya-kanyang severity lang. May mabigat, pabigat ng pabigat. At lahat tayo gusto natin kumilos ang Diyos sa buhay natin. Amen po? Paano po natin siya pakikilusin? Huwag po tayong magsawa, huwag tayong mapagod. Magtiwala, manampalataya, maniwala sa lahat ng mga pangako niya, sa lahat ng mga salita niya, tuntungan lang natin yon. At magiging successful ang buhay natin bilang Kristiyano dito sa mundo. Amen po? Kaya po, kanina naiyak na po ako, pero praise yung kinakanta natin. Ramdam ko yung pagmamahal ng Lord, yung presence ng Lord sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Na kahit anong nangyari, nakabalik tayo lahat dito at patuloy na bumabangon dahil mahal na mahal tayo ng Lord at nag-aalala siya sa atin, mga kapatid. Kaya tayo, huwag tayong susuko. Panghawakan natin lahat ng mga pangako niya na isang araw gagawin ng Lord yan sa buhay natin. Papangyarihin ng Lord lahat ng minimithi natin sa buhay. Hindi tayo papalagoyin ng ating Panginoon. Kaya diretso lang tayo, mga kapatid. Come on, let's worship the name of the Lord. At kikilos ang ating Panginoon sa buhay natin. Let's lift up our hands and worship our one true God. Come on.
lead us to worship, Lord. So good, so good, so granting in love. Deal with us bountifully. Deal with us graciously with your holy presence. Let it overflow, God. Let it overflow, Lord. Let it start to touch from the tip of our head to the soles of our feet. Deal it with us bountifully, Lord. For the Lord is gracious and merciful. Oh, great His kindness and good to all. And the Lord is righteous in all His ways. Bless the Lord and give Him praise. With our hearts say,
to God. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Okay, sa araw na ito mga kapatid, ay siguraduhin po natin lahat. Lahat tayo nandito po ay mapupuno ng Espiritu ng Lord. Tatalakay tayo ng konting doctrinal sa umagang ito, pero it's about the Holy Spirit. Tungkol pa rin sa Holy Spirit po ang tatalakayan natin. Although ito doctrinal, pero Holy Spirit pa rin po, na kailangan alam po natin lahat. Okay? Kaya sa oras mo ito, buksan natin ang Bible natin, the book of Joel 2:28. And afterward, I will pour out my Spirit on all people, and your sons and daughters will prophesy, your old men will dream dreams, your young men will see vision. Even on my servants, both men and women, I will pour out my Spirit to those days. Fulfillment, Acts chapter 2, verse 16 to 17. No, this is what is spoken by prophet Joel. In the last days, God says, kanina po, afterward, I will pour out my Spirit in Joel 2:28. Sa fulfillment po, sinabi ni St. Peter, in the last days. Ngayon po yun, last days. Magmula po noon sa Church of God, early church, last days na po. Nasa huling araw po tayo. God says, I will pour out my Spirit on all people, sa lahat ng taong maniniwala sa Kanya. Your sons and daughters will prophesy, your young men will see visions, your old men will dream dreams. Okay, at sa oras mo ito, yung natin ang ulo natin, tayo manalangin, nakilang Ama, salamat uli sa iyo, O Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, tulutan mo, O Diyos, na sa araw na ito, lahat kami mapuno ng Espiritu mo, Lord. Alam mo, O Diyos, na baliwala ang lahat, pag wala ang Espiritu mo, Lord. Kundi kumilos ang Espiritu mo sa creation, ay wala makikreate, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Diyos, kumilos ka po sa amin dito, Lord, para makapag-create ka, Panginoon, magandang bagay sa amin lahat, Panginoon, na inaasahan ng lahat ng mga anak mo, Ama. Kumilos ka sa aming kalagitnaan, kumilos ka sa aming sarili mismo, O Diyos, at ikaw mismo, Lord, ang mag-orchestrate, O Lord, ikaw mismo mag-operate, Panginoon, itong service na ito, sa umagang ito, lalo na sa aking pangangaral yung salita, O Lord, ikaw mismo kumilos, O Diyos, sa magitan ng anointing mo na padaluin po sa aking Panginoon, patungo sa lahat ng mga anak kong makikinig sa araw na ito. Salamat po, Lord, at maasa kami ng tagumpay sa oras na ito, in Jesus' name, Amen and Amen. Okay, our subject today is entitled, You Shall Receive Power. Now, brothers and sisters, the greatest and most needed promise of God to mankind is in the book of Joel 2:28. The scripture says, and it shall come to pass afterward, sa New Testament, in the last days, that I will pour out my Spirit on all flesh. Your sons and daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, your young men shall see visions. Now, the Bible speaks about the Holy Spirit or the Holy Ghost. But in verse 23, Scripture says, be glad then, you children of Zion, and rejoice in the Lord your God, for He has given you the former rain faithfully, and He will cause the rain to come down for you, the former rain and the latter rain in the first month. Now this verse speaks about the former rain and the latter rain, and this is literal rain. Totoo pong ulan ito na literal na pinauulan ng Lord doon sa kanilang former rain, kung tawagan, tsaka sa latter rain. But according to some theologians po, in spiritual aspects, pag sinabi pong former rain, it took place on the day of Pentecost. Nang mabaptize sila ng Holy Ghost, yun ang pinaka-former rain ayon sa kanila. At pagkatapos po, in Acts 2:16 to 17, basahin na lang po natin po. Pagkatapos po, yung latter rain naman po, sinabi po doon, tungkol kay Joel po, na in the last day pour out my Spirit po. Now, in the latter rain naman po, it began
in 1900. Doon nag-start po. Yun ang sabi nila na mas matindi raw ang latter rain kaysa doon sa former rain. Now, sa parteng ito, ang gusto kong pag-usapan muna natin sa ngayon ay the importance of the Holy Spirit. Gaano ka-importante ang Holy Ghost? In Acts 1:4-5, bago po itayo ang Church of God, ito sabi ng Bible, and being assembled together with them, He commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which He said, you have heard from me. Wait. Yun ang sabi ng Lord, you have to wait. Disciples, you have to wait. Ay sabi mo, Lord, gusto ko magtayo ng church. Huwag muna. You have to wait. Verse 5, for John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. Baptism with the Holy Ghost. In other words, ang church po ay hindi tinayo hanggat hindi nababaptize ng Holy Ghost. Nang mabuhay ang Lord, namatay, nilibing na buhay, ang ginawa niya, pinrove lang niya na siya ay buhay. Pero wala pa ang church. Ando na sila Peter, ando lang nakatambay sa loob ng bahay, takot sila pero hindi makapag-start ng church. Why? Wala pa ang Holy Ghost. So ibig sabihin noon, pag ang church ay walang Holy Ghost, hindi yan ang tunay na church ng ating Diyos na buhay. Kasi po, pagka sinabing Holy Ghost, yan po nag-ooperate sa loob ng church. Dapat ang Holy Ghost, mula sa pastor hanggang sa mga leaders, sa mga workers, and even to the members. Dapat po ay filled ng Holy Ghost ang kabuuan ng iglesia po. Kaya ulit-uli, pag ang church walang Holy Ghost, hindi naniniwala sa Holy Ghost, hindi baptize ang Holy Ghost mula sa pastor hanggang sa member po, ay hindi yan ang tunay na church of God. Kasi pag sinabing church of God, baptize lahat po yan. Pag sinabing baptize, hindi lang meron, nakalubog sa Espiritu ng Diyos ang lahat na nandyan, mula sa pastor, hanggang sa leader, hanggang sa workers, hanggang sa lahat ng mga members ng church. Kasi pag sinabing baptize ng Holy Ghost, yung Spirit ng Lord ang nangunguna sa atin. Yung Spirit ng Lord ang nagpapasigla sa atin. Ang Spirit ng Lord, nagiging dahilan kanya, alive po tayo. Pag nasa iyo Spirit ng Lord, alive ka. Yes, pwede kang buhay. Pero hindi ka alive, hindi ka masigla. Dapat masigla po. Kanya yan ang maganda sa may Holy Spirit po. Magbaptize ka ng Holy Spirit, punong-puno ka ng kasiglahan. Pati mukha kang masigla. Tingnan mo yung katabi mo. Yeah, okay. So lahat tayo masigla ngayon dahil baptize tayo ng Holy Ghost. Okay po, andyan na kayo. Okay, tuloy natin ngayon. Ito ngayon ang tanong. What is the Holy Spirit? Ano ba ang Holy Spirit? Marami po nagtatanong, ano ba talaga Holy Spirit? Ang sabi na iba, isang bagay yan daw power ng Diyos yan. Kung anong interpretation po ang sinasabi tungkol sa Holy Spirit. Pero mabigat po, nung marinig ko ito, kanya medyo hahapyawan ko po ng konti. Many pastors say that the Holy Spirit is a person. Yan po sinasabi nila. Holy Spirit is a person. Okay, let's find out. Pakinggan nyo lang maigi. Medyo segue ako ng konti po sa doctrine. In Joel 2:28, binasa natin kanina. And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit on all flesh. Your son and daughter prophesying, God shall see vision. Now, yung salitang my spirit, kanino yung spirit na yun? Una, ano yung spirit na ibubuhos sa yun? Ang Holy Spirit. Kanino? Yan po ay doon sa Diyos, kaisa-isang Diyos. Sa Old Testament po, kung tawagin ay Yahweh o Jehovah or the Lord o Lord God or ang tawag po ay the Father sa diretso salita. So, ibig sabihin, ang Father mismo nagsabi, my spirit. So, yung Holy Spirit po is my spirit. Yun ang sabi po ng Father in heaven. Siya mismo nagsabi, my spirit. So, meaning, the Holy Spirit is the Spirit of God. Now, tanong, what is God? Ano ba ang God? Next verse. God is ang linaw po. God is a Spirit. Ang Lord na ang nag-explain at nagbigay ng definition about
God, ang God daw ay Spirit. Naunawan mo natin. Now, and those who worship Him must worship in spirit and truth. So in other words, if God is Spirit and the Holy Spirit is God, that means the Holy Spirit is a spirit and not a person. Tagalogin natin. Kung ang Diyos ay Espiritu at ang Holy Spirit ay Diyos, sa madaling sabi, ang Holy Spirit ay Espiritu at hindi person. Now, tanong, bakit nila tinatawag na person? Yan ang tanong. Paliwanag na rin natin. Bakit sinabi nila person ang Holy Spirit? Kasi po sa John 15:26, basahin natin. But when the Comforter, ginamit hindi helper, sa King James, is come whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceeded from the Father. He, yung salitang He, the Comforter, He shall testify of me. In other words, ang Comforter tinawag na He po nila. Tinawag ang Holy Spirit na He, and in John 14:26, the same merong He. Sa John 16:13 to 14 po, ay meron din po tinawag na He o sinabing He. Now, they use He as function of being Parakletos. Pag sinabing Parakletos, meaning Comforter. And Comforter regarded as male. Para po sa kanila, sa Greek, male daw po yung tinatawag na Comforter. But in reality, sa katotohanan po, the Holy Spirit neuter, pag sinabi neuter ay yung pong neutral, God has no gender. Wala pong sinabi. Hindi sinabing babae siya, hindi sinabing lalaki siya. Although po, si Jesus Christ ay tao po, pero sa Diyos as a Spirit, wala pong binagit na ganon. Another, dahil daw po ang Diyos sa Old Testament ay sinabing may kamay, may mata, may mukha, may katawan, kung may sabi na iba, ang tanong, yes, totoong sinabi ng Bible yun. Pero ang tanong, sino sa Bible character sa Old Testament nakakita na ang Diyos ay may kamay at may mata at may ilong, may bibig o meron paa, may kamay? Sino nakakita? Nung bang magsalita ang Lord kay Moses, Moses, hubarin mo yung panyapak, banal ang lugar na yan. Nakita ba? Nakita ko ang Diyos. Yung bibig ng Diyos, nakita ko nagsasalita. Sinabi bang ganon? Hindi po sinabing ganon. Wala pong nakakita. Although sinasabi, may kamay. Paano nga po? Espiritu siya. Paano mo makikita kung espiritu siya? Meaning, yung sinasabi may kamay, may face, may mata, maaring figure of speech or figurative po. Maaring ganun po. Example, sinabi ng Lord sa Bible, heaven and earth, heaven and is my throne. Ang sabi niya, ang heaven ang aking throne, ang earth ang aking footstool. Ang kanyang throne daw sa heaven, ang tuntungan ng paa dito po sa lupa. Ganong kalaki ang Diyos kung literal mo yun. Napakalaki ng Diyos pagka ganun pala. Maaring may anyong tao siya kasi spirit nga siya, pero ang hirap po kasi spirit nga siya. Marami ibig sabihin ng mga kapatid. Pero yung sinasabi, andun eto ang Diyos, ganong kalaki ang Diyos, hindi po literal na ganong kalaki ang Diyos. Dahil kung hindi, pagdating natin sa langit, baka yung ulo lang makakita natin, yung paan nandito sa lupa. Sa sobrang laki ng Diyos, hindi po. Ang ibig sabihin nun, ang Diyos natin, ganong kalaking sakop ng kanyang glory, ganong kalaking sakop ng kanyang kapangyarihan, ganong kalaking sakop ng kanyang presence. Mula langit, kalawakan, sa lupa, nandun ang presence ng Lord. Nakukuha po natin. Pero sabihin natin, Holy Spirit is a person, malabo po yan dahil may kamay. Gawin natin literal. Di ba sinabi, O Diyos, iunat mo ang kamay mo. May nagsasalita ang Pilipinas, iunat mo ang kamay mo. Umunat ang kamay ng Lord mula sa langit patungong Pilipinas. May nanalangin sa Amerika, iunat mo ang kamay mo. May nanalangin sa Europe, sa Japan, sa lahat. Ang daming braso niya, nakaunat lahat siya. Mababangga lahat yung aeroplano natin sa taas. Hindi po ganun yun. Pag sinabi, iunat mo ang kamay mo, kasi sinabing unat mo ang kamay mo, it is the right hand power of God.
yung kanang kamay na kapangyarihan ng Lord, na pag kumilos po, kahit hindi gumagalaw yung kamay niya, pag kilos ng kapangyarihan niya, may mangyayari dito sa lupa. Naunawaan po ba natin? Pero sabihin natin, the Holy Spirit is a person, malabo po yan. Why? Ang Diyos na nga nagsabi, God is Spirit. Ang linaw. Ang Diyos ay Espiritu. Ang Holy Spirit ba Diyos? Yes. At Espiritu siya. Sa katunayan doon pala, Holy Spirit. Ano Holy Spirit? Holy Spirit. Ano nga Holy Spirit? Spirit. Ayun nga, Holy Spirit. Nakunawaan po natin. Self-explanatory na po yun. Nakalagay na mismo, Holy Spirit. Hindi sinabing banal na tao, banal na espiritu, o espiritong banal sa madaling sabi. Kanya, spirit po, hindi po person. Ito po hindi ko sinasabi para po banatan itong mga nagsasabi, hindi po. Pero kailangan po sabihin ko ito sa inyo kasi nagsabi sila ng gano'n. Abay, kailangan sabihin ko rin po sa inyo kung ano totoo talaga. Kasi in the first place, si Jesus Christ na nagsabi, the Spirit has no flesh and bones. Luke chapter 24, 37, 39. But they were terrified. Natakot sila yung mga disciples and frightened and supposed they had seen a spirit. Nakakita sila ng spirit. Tataka rin ako, paano nakita spirit? Baka may anyo nga. Mali sabi, kaya nakita spirit. Next, ano sabi ng Lord? And He said to them, why are you troubled? And why do doubts arise in your hearts? Eto na, ano sabi niya? Behold, my hands, eto kamay ko. Eto pa ako. That it is myself. Handle me and see. Why? For a spirit does not have flesh and bones. Wala pong flesh and bones ang spirit. As you see, I have. Hindi po pwede sabihin, spirit is a person. Hindi pwede po. Dahil walang flesh and bones. Andiyan ba kayo? Baka si Balaam magalit din. Why? Numbers 23:19, ano sabi ka doon? God is not a man. Ang Diyos daw ay hindi tao. That He should lie, nor a son of man, that He should repent, has His son and He will not do. Ibig sabihin dito po, ang sabi nila, ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling. Yun lang ibig sabihin. Hindi po, binanggit, God is not a man. Kasi kung ang tungkol lang sa kasinungalingan na sinasabi, dapat sinabi, God is not a liar like man. Dapat ganon. God is not a liar. Bakit binanggit pa God is not a man? Para patunayan, ang Diyos, hindi tao ang Diyos. Number 23, Tagalog, King James. Ang Diyos, hindi tao. Ang Diyos ay hindi tao. Ang Diyos hindi person. Hindi siya man. Nakunoon po natin. Kay Job na tayo. For He is not a man. Yun yung He rito, capital letter, God po. God is not a man. As I am, na katulad ko. Hindi siya tao na katulad ko. Sinabi mismo ni Job. And that I may answer him and that we should go to court together. Tagalogin natin. Next. Sapagkat siya, ang Diyos, hindi tao. Nagaya ko. Sabi ni Job, hindi siya tao na gaya ko, hindi siya person na gaya ko. Nasasagot ako sa kanya na tayo'y pumasok kapwa sa kahatulan. Alam ko ibig sabihin nila rito. Hindi lang ibig sabihin na ito talagang taong total, literal na ganito. Yes, pero bakit mo sinasabing person? Sasablay po yan pag sinabing person. Huwag nyo sasabihin person na spirit po. Mamaya sabihin ko sa inyo kung bakit. 1 Corinthians 2:11, ayan, supporting verse nila. For what a man knows the things, tungkol sa man, of a man except the spirit of man. Binanggit the spirit of man, which is in him. Even so, no one knows the things of God except the spirit of God. Iba po spirit of man, iba po spirit of God. Magkaiba po. Ba't ko sinabi? 1 Thessalonians 5:23. Now may the God of peace Himself sanctify completely ang alin. And may your whole spirit, your soul and body be preserved blameless. Bakit paano mo sasabihin preserve blameless ang Holy Spirit kung Holy Spirit itong nasa atin at hindi yung Espiritu ng buhay na nasa atin? Ba hindi na sabihin dito pabanalin ninyo ang Espiritu ninyo? Banal na nga Holy Spirit eh. Paano pababanalin pa?
Iba po yung espiritu ng buhay. Kanya tayo humihinga dahil sa espiritu ng buhay. Sa Genesis chapter 2, hiningahan niya si Adam. Ginawa niya ang tao, may putik, pagkatapos walang buhay. Nang hiningahan niya, yung salitang hininga, yung breath po na tinatawag, yung hininga, yun po ay wind, kung tawagin. Pagka sinabing wind, yun po yung spirit, ang ibig sabihin po. Hiningahan niya ng espiritu ng buhay, and man became a living soul. Kaya nabuhay ang tao po. Nakuha po natin. Kaya iba yung espiritu nating mga tao, iba ang Holy Spirit po na nasa atin. Ang Holy Spirit yun po, ang espiritu ng Diyos. Intindihin nyo maigi. And besides, in the book of Isaiah 40:25, to whom will you compare me? Kanino nyo ako kukumpara? Or who is my equal? Sino katapat ko? Sino kapantay ko? Said the Holy One. Ang may sabi, ang Holy One, ang God the Father nagsabi, kanino nyo ko ikukumpara? Okay, next. To whom then will you liken me? Kanino nyo ako iyahalin tulad? Or to whom shall I be equal? Kanino ako makakapantay? Said the Holy One. Nagtatanong ang Holy One. Nagtatanong ang Diyos, kanino nyo ko kukumpara? Kanino nyo ko igagaya? Kanino nyo ko ipapantay? Kanino? Ibig sabihin, wala siyang kapantay. At di niya pwede ipares kahit kanino ang Diyos. Wala sinasabi ang Holy Spirit is oil, o gayon. Sinasabi na ang Holy Spirit is a dove, o gayon. Pero may reason po ba't ganon. Saka natin malaman po. Now, next. Behold! Ito na po. Nations, yung pumbansa, are as a drop in a bucket and are counted as the small dust on the scales. Ang bansa daw, pati Amerika, pati China, ganun kalaki yun. Ano sabi niya? Parang isang patak lang doon sa bucket, yung lalagyan ng yelo. Isang patak lang, ang tingin ng Lord, ganun kaliit lang ang bansa sa Kanya. Now, pag nilagay sa timbangan daw, para lang alikabok, isang alikabok lang. Bansa, alikabok lang sa Kanya. Look, He lifts up the eyes as a very little thing. Pati mga island, itaas daw niya, itataas niya, para maliit na bagay lang. Next. It is He who sits above the circle of this earth. And its inhabitants, ang mga tao dyan, are like grasshoppers. Ang mga tao daw, ang tingin niya, alam mo yung grasshoppers, tipaklong. Ganun kaliit lang ang tingin ng Lord sa mga tao. Dahil sa sobrang kapangyarihan ng Lord po. Ganun lang po tayo. Tapos ipapantay mo siya, magawin mong person siya. Next, these are the heavens and like a curtain, and He spread them like a tent to dwell in. So in other words, next verse, and He brings the princes to nothing. Pati din mga princes, He makes the judges of the earth useless. Mga princes, pati mga kings, wala po sa Kanya yan. Pati mga judges, kasi siya talaga ang judge. And next, 24, scarcely shall they planted, scarcely shall they be sown, scarcely shall their stock take root in the earth. Next. And when He will also blow in them, hihipang ko lang lahat yung tinatanim ninyo, hihipang ko lang lahat yung ginagawa ninyo, bubunutin ko. Sabi, will take them away, the stubble parang balbas, bubunutin lang daw na Lord. Ganong katindi, ganong kalaki ang Lord, ganong katindi ang Lord. Paano mo ikukumpara sa tao? Next, that's why, verse 25, and to whom then will you like? Tsaka niya tinanong ngayon, to whom then you will liken me? Or to whom you shall be equal? Kanino? Say the Holy One. 26. Lift up your eyes. Tumingin ka sa taas. And see who has created these things. Ang pinatitignan niya, yung mga stars sa taas. Sino gumawa niyan? Who brings out their host by number? Sino nagbilang dyan? Bilang ng Lord dyan. Pero mga scientists, hindi nila bilang kung ilan talaga. Sa dami po. And who brings out their host by number? He calls them all by name. Tinawag niya, pati pangalan niyan. And by the greatness of His might and the strength of His power, not one is missing. In other words, ganung katindi kapangyarihan ng Diyos natin. Ganung katindi. Tapos yung Holy Spirit na God, who is God, is a person, hindi po obra. Dahil lang sinabi ng Bible na may kamay, mayroong mukha, mayroong face, mayroon siya, sabihin natin na mayroon siyang paa, person na agad. Hindi po ganun yun. O dahil sa technicalities, yan ang problema po. Makinig kayong lahat na mahilig sa technicalities. Wala pong masama sa technicalities. Pero pag sumobra kayo sa technicalities po,
baka po lumihis tayo. Katulad nga niya, yan po ang dahilan, technicalities, ang dahilan kanya sinasabing person po. Pero kung titignan niyo yung Bible, ang Diyos po, hindi person, kundi Spirit ng Lord. Ginamitan lang siya ng He sa Book of John, person na agad ang sinabing gano'n. Samantala sa Greek po, ang word, pag sinabing Spirit ay neuter. Pag sinabing neuter, which means walang gender po, walang kasarian ng ating Lord. Naunawaan po ba natin? At ang mabigat yan, pag sinabing Holy Spirit is a person, delikado yan. You know why? Why? What kind of person? Pag sinabing person, ito sinabi ng Bible, Romans 3:10. Ano sabi ganon? It is written, walang matuwid, wala kahit isa. Walang matuwid na tao, tapos kukumpara mo sa tao. Verse 23, ano sabi ganon? For all, lahat may kasalanan, tapos kukumpara mo sa person. Aba, baka magalit ang Lord. Mabigat. Mabigat. Ngayon, mahirap daw intindihin. Abay talaga ako magsasabi, pag nilagyan mo ng person ng Spirit, mahirap talaga intindihin. Pero simplihan mo lang. Huwag mong gamitin yung person. Basta gamitan mo ng person, gamitin mo ng Spirit. Ang Holy Spirit ay Espiritu. Ganun kasimple lang. Hindi mahirap intindihin. Ang daling intindihin. Naintindihan nyo ba? Ano Holy Spirit? Ano Holy Spirit? O din ako, madali, mahirap? Madali. Pero pag ginamitan nyo na ng person, ay makakabuhol-buhol kayo doon. Talaga mahihirapan po kayo. Pero mo, kumpara may spirit sa person, mahihirapan po talaga. Andiyan pa ba kayo? Everybody shout, praise the Lord. So, madaling intindihin. In addition, sa Romans 8:9, ano sabi ganoon? But you are not in the flesh, but in the Spirit. If indeed, the Spirit of God dwells in you. Dwells in you. Now, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not His. Kung ang Holy Spirit ay person, sinabi dwell in. Pag sinabi dwell in, pumasok sa atin. Kung person, paano papasok sa atin? Madadaganan tayo niyan. Hindi makakapasok ang person sa tao. Person ka na, papasok person. Ang person ang papasok, Spirit ng Diyos na buhay, ang papasok sa atin po. Everybody shout, praise the Lord. Sinasabi ko to sa inyo, pinaliliwanag ko para malaman ninyo kung yung Holy Spirit na tatanggapin nyo ngayon doon sa hindi pa tumatanggap. Naniniwala ba kayong tatanggapin nyo ngayon? Naniniwala kayo mabupuspos kayo ngayon? No, nevertheless, I tell you the truth, it is your advantage that I go away. Kaya umalis ako. For if I do not go away, pag di ako umalis, the Helper, the Holy Spirit, will not come to you. But if I depart, I will send Him to you. Bakit kailangan umalis pa siya para bumaba ang Holy Spirit? Bakit kailangan umalis pa si Jesus Christ? Umakyat muna, tsaka bababa ang Holy Spirit. Yan ang tanong ngayon. Next verse. And I will pray the Father, and He will give you another helper. Bibigyan kayo ng Father another helper, ng Holy Spirit, that He may abide with you. Abide with. Kasama mo. With you forever. Sabi ganon. Next. And the Spirit of truth, Holy Spirit, whom the world cannot receive. Hindi pwedeng tanggapin ito na hindi po believers ni Christ. Because it neither sees Him nor knows Him. Hindi nila kilala, hindi nila nakikita, hindi nila alam. But you know Him, for He dwells with you. Kasama niyo siya ngayon. Sino? Yung Holy Spirit. Sino kasama nila? Si Jesus Christ yung kasama nila . Bakit sinabing kasama nila Holy Spirit? Ano ibig sabihin nun? Jesus Christ as God, siya din ang Holy Spirit. Kanya nga kailangan umakyat mo na pagbaba, Holy Spirit na. Siya pa rin po yun. Naunawaan mo ba natin? Na kasama nila ngayon. You are with me. But I will be in you. Kanina, with you. Ngayon, in you. Eto na po tayo ngayon. Sa time ng disciples po, kasama nila, with you. Sa time natin ngayon, in you, papasok na po sa atin. Nasa atin na po mismo ang Espiritu po ng ating Diyos na buhay. Naunawaan po natin. Ngayon, kung sabihin naman natin ang Holy Spirit ay personality, parang medyo tagalid po. Kasi personality dahil sa merong kamay, merong mata, merong paa, merong mukha, kaya personality, hindi po obra. Kasi ang kamay natin, paa natin, hindi po natin personality yan. Sangkap po natin yan, content natin.
Ang content ng body natin, meron tayong ilong, meron tayong kamay, meron tayong paa. Kaya hindi rin po personality. Ngayon kung sasabihin natin yung ating personality, yung ugali natin, yung magandang traits natin, nasasabihin natin, character po yun. Pag sinabi sa Diyos po, hindi character ang ginagamit, attributes ang ginagamit po. The attributes of God. God is merciful, God is loving, God gracious. Yun ang attributes po, hindi personality ang ginamit po ng mga theologians. Okay, now, sinabi, it's hard to understand? Yes, mahirap talaga intindihin pag ginamitan mo ng person. Mahirap talaga. Pero pag ginamitan mo ang Holy Spirit ay Spirit, madali lang po. Alisin niyo yung sobrang technicalities, maintindihan niyo kung what is a Holy Spirit. Holy Spirit is the Spirit of God. Ganun lang po. Self-explanatory po. Katulad sabi ko sa inyo kanina, Holy Spirit is a Spirit. Okay po. Eto, dito, pasok tayo sa message. Nag-introduction lang ako sa inyo. Now, why did God promise the Holy Spirit to mankind or to those who believe? Bakit natin kailangan tanggapin ang Holy Spirit? 1 Corinthians 3:16. Do you not know that you are the temple of God? Okay, listen to me. Christians, you are the temple of God. And that the Spirit of God dwells in you. Pumasok sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kanya, temple of God kayo. Next, 1 Corinthians 6:19. Do you not know that your body is the temple of the Holy Ghost, Holy Spirit? Yung katawan daw natin, templo ng Holy Spirit, who is in you, whom you have from God, and you are not your own. Sa diretso salita, pag Christian ka at tumanggap ka ng Holy Spirit, ang katawan mo ay templo po ng Diyos. In other words, pag wala Holy Spirit sa'yo, hindi ka pa nababaptize sa Holy Spirit, hindi ka pa templo ng Lord. Dahil walang templo, walang Diyos. Ang templo po, pag sinabing templo, nasa loob ang Diyos. Kanya nga kailangan tanggapin natin ang Diyos para na sa gano'n. Tanggapin ang Holy Spirit para masabing temple of God po tayo. Kanya kayong lahat ng baptized ng Holy Ghost, kayo po'y templo talaga ng Lord. Kahit siyang pumunta na, andun na ang templo ng Lord. Dati building niya, ngayon hindi na. Eto na ang templo ng Lord. Eto na ang temple of God. Ako na ang temple of God. Tayo po, temple of God. Naunawaan po natin. O lahat ng templo magsabing praise the Lord. Pangalawang dahilan, to fight against the works of the flesh. Matindi po yan. John 16:7-8. Ano sabi kayo? Una, and I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the helper will not come to you, or the Holy Spirit, but if I depart, I will send him to you. Next verse. And when he has come, he will convict the world of sin. Yan po magkukonvict sa atin pag may kasalanan po. Makukonvict ka dahil alam mo kasalanan yung ginagawa mo, kanya hindi ka mapakali dahil alam mo kasalanan yung kinukonvict ka ng Holy Spirit. Kanya yan ang maganda na may Holy Ghost ka. Maaring mahulog ka sa kasalanan, yes. Pero i-convict ka ng Holy Spirit para umigkas ka doon sa kasalanan. Yung po maganda na may Holy Spirit. May nagko-convict sa'yo pag ikaw ay nasa kasalanan po. Naunawaan po natin. Everybody shout, praise the Lord. Next, Acts 8:18-19. And when Simon saw the truth, the laying on hands, si Simon sorcerer, the Holy Spirit was given, he offered them money. Nag-offer siya ng pera kay Peter. Dahil nakita niya, pag nililehas, tumatanggap ng Holy Ghost, nag-speaking in tongue. Ito yung pera. Bigyan mo rin ako ng ganyan. Yun ang sabi niya. Ito sagot niya. And saying, give me this power also that anyone whom I lay hands, may I receive the Holy Spirit. Sa verse 20, sinabi niya, alam mo sabi ni Peter? Mapahamak ka kasama ng pera mo. Akala mo mabibili mo Holy Spirit? Hindi po nabibili Holy Spirit. At hindi nyo mababribe po, hindi mo masusuhulan pag-baptize ng Holy Ghost po. Sapagkat puno ka ng Holy Ghost, wala siyang pakialam doon sa perang binibigay mo. Ang pakialam niya, yung masunod niya ang kalooban ng Diyos na nasa langit. Hindi ka makukurap pag puno ka ng Espiritu ng Diyos. At mo sinabi, but Peter said to him, your money perished with you because you thought that the gift of God could be purchased with money. Ayaw, hindi siya tumanggap. Pangalawa, Romans 8:7-10. Ano sabi ganoon? Because the carnal mind, yan ang kalaban po natin. Carnal mind, enmity against God, kalaban ng Diyos. But it's not subject to the law of God, nor indeed can be. Hindi ubra. 8. So those who are in the flesh cannot please God. If you are in the flesh, yung gawa na laman na umiiral sa'yo, you cannot please God. Next, 9. But you are not in the flesh, but in the Spirit. If indeed the Spirit of God dwells in you,
Now, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not His. Pag wala raw Spirit ng Diyos sa'yo, Spirit ni Christ sa'yo, Spirit ng Holy Spirit sa'yo, hindi ka Kanya. Pero ngayon daw, tayo ay nasa Espiritu na Kanya. Ang lakad natin, sa Spirit na, hindi na sa flesh, ang lakad natin. Okay, now, and verse 10, and if Christ is in you, the body is dead. Ayun, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. Meaning, the body is dead in the sense na yung flesh mo, hindi na umiiral, but the Spirit is alive. Yung Spirit mo umiiral sa'yo, Spirit ng Lord ang umiiral sa'yo. Kanya lumalakad ka sa Spirit ng Lord, lumalakad ka ayon sa salita ng ating Diyos na buhay. Pangatlo, bakit tayo bibigyan ng Holy Spirit? To equip us with power. Kailangan natin ang power. Ay, kawawa kayo pag powerless kayo ngayon. Napakatindi po. Una, ba't kailangan ng power? Acts 1:8. Alam natin ito. But ye shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses in Jerusalem and all Judea, Samaria, and in the end of the earth. To spread the gospel, kanya kailangan ng power. To witness that God is alive, kailangan natin. And to show people that God is in us through His power. Para makita ng mga tao, buhay talaga ang Diyos sa pamamagitan natin. Kanya hindi pa pwede malungkot tayo, hindi pwede lulugo-lugo ka. Why? Hindi makikita ang Diyos sa'yo. Pero pag nakikita malakas ka, nakikita masaya ka, may problema ka pero masaya ka pa rin, aba, nasa iyo ang Diyos pagkaganyan. Nasa iyo ang Holy Spirit pagkaganyan. Naunawaan po natin. And most of all, Ephesians 6:12, alam natin lahat ito. Hindi tayo nakikipaglaban po sa laman, hindi sa blood, but against principalities, powers ang kalaban natin. Powers and demonyo, against the rules of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Spirit po kalaban natin. And we must remember, listen to me carefully, that we are living in the last days. And last days, pag sinabing last days, this planet Earth, will be filled with the spirit of Antichrist, which is the spirit of Satan. Ngayon po, hindi nyo lang nakikita. Grabe po, espiritu ni Satanas ngayon na namamayagpag, pati mga demon spirits po, namamayagpag po. Ano ang ginagawa niya? Number 1, to inflict sickness. Nangyari kay Job. Job 2:4-7. Huwag natin basahin. Kay Job po, ano sinabi gano'n? Kanya lang naman ganyan yan, hindi mo kinakanti yung katawan yan eh. Ano sabi ng Lord? O sige, kantain mo ang katawan. Pero, huwag mong papatayin ha, yun ang sabi ng Lord. Ibig sabihin, pinayagan siya, kantin. Ano sinabi ng Bible? Nilagyan siya ng bukol, mula ulo hanggang paa, puro bukol. So may mga bukol po na kay Satanas galing po. Cancer po, bukol yan. Tandaan nyo, cancer, bukol yan. Bakit pumapatay yung cancer na yan? Bukol po yan. Hindi ko sinasabi lahat ng bukol ay kay Satanas. Baka mamaya tumayo ka na, unto ka na, uy, Satanas talaga, binukulan na. Hindi po. Yung bukol sinasabi ko, yung sakit, yung mga incurable disease po, yung po sa devil po yun. Naunawa nyo, ganun siya maglagay ng sakit sa tao. Yung mga sakit na nakamamatay talaga. Tapos wala kang power, ano mangyayari sa'yo? Iyak ka na lang. Antayin mo na lang yung kamatayan mo. Yan ang nangyayari sa maraming tao. Inaantay na lang yung kamatayan. Why? Walang power to fight. Para labanan talaga yung cancer na yun, labanan yung sakit na yun. Wala siya. Why? Walang Holy Ghost. Oh yes, nasa kanya ang Word of God, nasa kanya. Ano mo Word of God kung wala ang Holy Ghost sa'yo? Hindi ba lang ito mismo, Word of God is Spirit, sinabi ng Lord, John 6:63, o John 6:63, yeah? Ang sabi ng Lord, my Word are Spirit, and my Word is light. Ito po, buhay, Spirit. Kung baptize ka ng Holy Ghost, tapos ito ay inspired ng Holy Ghost, antindi ng power ng Word of God pagka ganun po. May laban ka pagka ganun, may laban ka pagka ganun. Ako na po buhay na patotoo. Kanya ako buhay hanggang ngayon. Dahil sa power ng Holy Ghost na nasa akin po, na lumalaban talaga ako. Sabi nila, dialysis, hindi. Laban ako, dialysis, doktor, hindi. Dialysis, doktor, hindi. Ano sabi ng doktor? Kinain ko yung sinabi ko. Oh yes, why? Ang Diyos po. Ngayon, ano sinabi niya? Nagpa-check up ulit ako eh. Tumaas na naman GFR ko. Ano sabi niya ganon? Talagang Panginoon na lang. Sabi niya ganon. Ang Panginoon na lang. Doktor na yung nagsabi, ang Panginoon na lang. Sige, pag-pray mo ko, Pastor Habi siya, pag-pray mo po ako. Humingi pa siya ng prayer ngayon. Why? Ano nakita niya? Nakita niya yung Diyos kumikilos sa aking katawan. Nakita niya yung Diyos kumikilos sa akin na pinagkagaling ako ng Lord talaga. Oh yes! Kaya kayo lahat ng may sakit, pati kayo nandito, pati kayo nanonood sa television, huwag kang matakot.
matakot. As long as you're baptized ng Holy Ghost, huwag kang matakot. Ang Holy Ghost ang lalaban yan. Ang Holy Ghost magbibigay ng lakas. Ang Holy Ghost magbibigay ng healing sa'yo. Ang Holy Ghost magbibigay ng tapang sa'yo. Ang Holy Ghost. Praise the Lord. Ano pa gawa ng demonyo? Financial bankruptcy. Binankrupt din si Job. In Job 1:10-12, ano sabi nga noon? Pagkasalita pa lang, kanya naman ganyan yan, binabakuran mo lang yung kabuhayan niya. Ganun ba? O sige, kantiin mo, pinayagan na naman ng Lord. Paano ginawa niya? Pinanakaw niya. Yeah, basically, pag nananakawan, yan po, madalas, pag nananakawan ka, Satanas po yan. Satanas po yan. Nangyari sa amin yan po. Kumuha kami ng kasambahay po. Pinamasahihan pa namin. Binigyan pa namin yung pera yung tatay, dahil kawawa naman. Binigyan pa namin ng merienda, dahil kawawa naman. Binigyan pa namin ng allowance, dahil kawawa naman. Pagdating sa amin po, binigyan pa ng pera, dahil kawawa naman. Tapos hindi namin ilan, ninanakawan pala kami, kawawa kami. Ang tanong, bakit? Hindi kami naging matalino. Yes, ibig sabihin, to steal, nagnakaw po sa loob ng bahay. Ninakawan si Elder Way, ninakawan si Pastora. Si Pastora, malaki po nadali sa kanya. Si Sister Prem, ninakawan din po. Iniisa-isa kami. Ako hindi niya ako manakawan. Ang tanong, bakit? Yung wallet ko nakakwinta sa akin, maliligo ako, nakakwinta sa wallet ko . Hindi niya ako manakawan. Pero yan po, trabaho ni Satanas. Trabaho ni Satanas. Kung wala kang Holy Spirit, paano gagawin mo? Hindi namin matutuklasan agad yan. Bumulong ang Holy Spirit . Pinaamin ni Elder Way. Umamin siya. At ang masakit sa kanya, pagka kayo ninakawan po, kumpanya, ninakawan kayo, babagsak kayo. Anong malay ninyo sa inyo mga bumabagsak na kumpanya, baka ninanakawan kayo, kanya kayo bumabagsak. Hindi nyo alam, ba't ganun? Ang laki ng sales ko. Ang laki ng aking pay, ng aking mga receivable. Konti lang payable ko. Bakit wala akong tinubo? Baka ninakaw. Baka may nagnanakaw sa loob. Hindi mo alam. Hindi lang nakaw. Spirit of error. 1 John 4:6. Ano sabi ganoon? We are of God. He who knows God hears us. He who is not of God does not hear us. By this we know the spirit of truth and the spirit of error. Meron po. Mamaliin ka sa decision mo. Mamaliin ka. Kaya pag wala kang Holy Ghost, sino po mag-guide sa'yo? At kahit may Holy Ghost ka, pag hindi ka nagpe-pray at hindi ka nakikinig sa guidance sa Holy Ghost, ay ma-error ka pa rin. Bagsak ang business mo. At mag-apply ka, mali ang in-applyan mo. Ganyan po katindi ang labanan sa dami ng espiritu na yan na kumakalat po sa mundong ito. Saan pa? Sa emotional. Ganyan din po. Binanata si Job. Pinatay. 10 anak. Pinatay po. Hindi ko sinasabi lahat ng namamatay ay pinapatay ng demonyo po. Pero ito pinahintulot ng Lord mamatay. Emotional. Test talaga sa kanya. Matindi po. Tapos wala kang Holy Ghost. Mamatayan ka lang ng isa, ganong kasakit. Iba sa atin namatayan dito, namatay ng asawa, namatay ng anak, namatay ng magulang. Wala kang Holy Ghost. Subukan mo, wala kang Holy Ghost, namatayan ka. Ako tabi sinasabi ng iba. Gusto ko na sumama, gusto ko na. Hindi mo sila masisisi. Sa bigat nung nararamdaman nila. Dahil mabigat po mamatayan. Pero bakit nakakayanan po ng kapatiran natin? May Holy Ghost . May nagko-comfort sa Kanya. Huwag ka mag-alala. Huwag ka mag-alala. Huwag ka mag-alala. Huwag ka mag-alala. Ang anak mo, ang iyong asawa, nasa mabuting kamay. Nasa kamay ko na siya. Yun ang sasabihin sa, may magko-comfort. Yun ang maganda po. Nakunawan po natin. Ano pa? Next, pangatlo. Ano pa ginawa ng mga demonyong ito? Spirit of Antichrist corrupts people. Kinukurap po, mga kapatid. Sa paanong paraan? 2 Timothy 3:1-5. Ano ginawa ng demonyo sa mga tao? Una, merong 4 ants. 4 ants, UNS, ants. Ano yan? Una, unthankful. Hindi na nakikita mga tao ngayon walang utang na loob. Grabe po, masyadong ingrato mga tao ngayon. Pakainin mo na, tutukayin ka pa rin. Pakainin mo na, huhudasin ka pa rin. Why? Sinong espiritu ang pumasok kay Judas? Si Satanas. Ang sabi ng Matthew 26, pumasok si Satanas kay Judas. Kanya, pag naguhudas ka, yan po yung espiritong yan. Sana po wala naguhudas sa atin dito. Dahil pag naguhudas ka, yan pong espiritong yan ang pumapasok sa atin. Uso Judas ngayon, kaya mag-ingat kayo. Hindi, katiwala ko nun. Hindi nagkakatiwala. Yun na nga Yun na nga Judas was one of the 12 disciples. Isa siya sa 12 na tinuruan ng Lord 3.5 years. Pero Judas pala,
sa harapan ng Lord. Kaya marami pong hudas ngayon. Mag-ingat po tayo. Marami po. Huwag kayong magtitiwala. Sa business po, may papel. Okay, business tayo. Ano kasunduan natin? 50-50. Sulat mo. Ayan. Nasusulat. Hati tayo. O, pirmahan mo. Pwede. Pero, hati tayo ha. O, tapos wala. Bunga nga lang. Ayan, pag nabigayan na kayo. O, bakit 40% lang? Eh, sabi ko sa'yo, di ba 40%? Hindi 50, hindi 40, hindi 50, hindi 40. Ayan, suntukan na kayong dalawa. Wag, sulat. Kaya pirming na susulat. Pangalawa, unloving. Brutal po ang tao ngayon. Meron tayong pastor po. Buti po, baptize siya ng Holy Ghost. Yung sampayan nila, yung kapitbahay nila, malaking lalaki. Doon jingle po, doon sa kanilang sampayan. E di nakakita ng anak niyang babae, sinaway niya. Sabi niya, huwag naman po, kasi diyan kami nagsasampay. Abay, pinagmumura po yung bata. Tapos sinampal, pinagsasampal yung bata. Nakakita nung ama, grabe to, ba't ginagato? Baba siya, malaking lalaki rin yung pastor natin. Ba't mo sinasatan yung anak ko? Walang sinasabi, gano'n lang naman. Alam niyo ginawa ng tao? Sinampal din siya. Ang laki, sinampal siya, pak. Tapos sinipa siya dito, sinipa pa siya. Mabuti na lang baptize ng Holy Ghost. Kanya ano nangyari? Sinipa lang niya. Hindi, tinan nyo, atin mo ang baptize ng Holy Ghost. Siya sinipa, tsaka sinampal. Baptize siya ng Holy Ghost. Sinipa lang niya, walang sampal. Nakuha niyo pagkakaiba? Nakita niyo? Yan ang pagkakaiba po niyan. Pagka-baptize ka ng Holy Ghost, medyo medyahan mo lang. Naunawaan po natin. Everybody shout, praise the Lord. Hindi. Siyempre naman, anak yun eh. Kahit kayo, anak nyo ginaganon. Siyempre, minsan, buti nga yun, sipa na lang binigay niya eh. Sabi nga niya, kung ako hindi pastor, baka napatay ko yun. Sabi niya ganon. O sabihin talaga, nandun yung pagpipigil talaga. Dahil sa Holy Spirit, pinipigil po siya. Yun po nangyayari. Naunawaan po natin. Ba't ako may Holy Spirit ako? Wala naman pumipigil sa akin. Meron. Wala naman eh. Meron. Hindi ba alam, minsan pag pinipigilan ka ng asawa mo, Holy Spirit yung pumipigil sa'yo. Baka ang gusto mo, Holy Spirit bumaba dito. Anak, huwag mong gawin yan. Matatakot ka pag gano'n. Minsan, bata. Sabi, Tay, huwag ka nang pumunta ron, Tay. Baka may mapahama ka, Tay. Akala mo, bata lang, di mo alam, Holy Spirit na nangungusap sa'yo. Hindi ka nakikinig, pero mangungusap sa'yo. Unforgiving. Ngayon, uso ngayon. Hindi nagpapatawad. Pinatawad ka, pero ayoko na makita mukha mo. Pinatawad ka, mas pinatawad ka. Hindi po ganon. Ang tao ngayon, revenge. Pag nasaktan, gusto gumanti. Yan ang gusto. Pang-apat, unholy. Yung immoral po. Grabe. Bantayan nyo mga anak ninyo. Bantayan nyo mga anak ninyo. Lalo na yung mga teenager, bantayan po ninyo. Ibang klase ngayon. Ako namumulagat. Nagugulat ako kung magsalita yung mga kabataan ngayon. Grabe po magsalita. Halata mo, may nag-i-inspire mga kapatid sa kanila. Ini-inspire para mag-rebelde sa magulang. Ini-inspire para maging disrespectful sa magulang. Ini-inspire talaga. Tapos wala kang power. Yan ang problema. Yan ang problema. At ang pang-apat, lastly, the current negative situation. Paano mo lalabanan ngayon, nangyayari ngayon? Matthew 24:7, alam natin yan. Nation will rise and war, ibig sabihin po. Tapos pestilences, famine, earthquakes, nandyan ngayon. Hindi nyo ba napupunan ngayon sabay-sabay? Bumabagyo doon, lumilindol dito, may tagutom doon, may gera dito. Sabay-sabay na ngayon, hindi simultaneous, sabay-sabay na. Kaya ano nangyayari sa mga tao? Ngayon po, yung taal, ano binuga niyan? Yung sulfur dioxide yata ang tawag doon. Gabi na lason po. Imagine that. Yung hangin ginawa ng Diyos para maging maayos. Ngayon yung hangin, lason. Yung volcanic smog, kung tawagin po, grabe po. Lalo sa Cavite, ayun, ako mga po si Sister Tess, sinabi na sa Cavite po, wala ka, zero visibility, wala ka makita sa sobrang, yung usok po na binuga ng bulkan, mga kapatid. Ano magagawa mo pag wala kang power dyan? Takot ang mangyayari sa'yo. Worries mangyayari. Anxiety, depression, insecurity. Taas ng antas ngayon. Napakataas po ngayon. Napakataas. But, ito po ginagarantiyahan ko sa inyo. Pag tayo po baptize ng Holy Ghost, titsakin ko po sa inyo, tagumpay tayo sa lahat ng laban natin. Not because of who you are, not because of what you are, but because of what you have.
kung ano yung nasa iyo. Because you have the Holy Ghost, 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 you have the Holy Ghost. Praise the Lord. Glory to God. Kaya huwag kayong matakot. Huwag kayong mag-alala. Kahit ano mangyari, huwag kayong matakot. Why? You have the Holy Ghost. Nakita nyo sa Acts chapter 3, may lumpo. Nakita ni Peter. Ano sabi ni Peter? Nangihingi sa kanya palimos po, Peter, palimos po. Ano sabi ni Peter? Silver and gold, wala ako. Wala ba siya? Meron yun. May pera yung kumakain yan Pero para sa kanya, wala yan. But what I do have, I give you. Kung ano yung meron ako, yun ang bibigay ko sa iyo. Pera nga kailangan ko, hindi yan, wala ako yan. Pero meron siya, wala ako yan. Ito, mas kailangan mo to, ano yan? In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Ibig sabihin ni Peter, I have the name of Jesus Christ. Now, in the name of Jesus Christ being used by Paul was very effective. Why? Because activated ang Holy Spirit sa kanya. Yan ang problem po sa atin. Baptize ka na Holy Ghost, pero hindi activated. Kaya madalas malungkot tayo, madalas natatakot tayo. Why? Hindi active ang Holy Ghost po sa atin. Dapat maging active po ang Holy Ghost sa atin. Otherwise, kawawa po tayo. Alam nyo, ginaya yan, yung mga anak ni Escriba. Ano sabi nga nun? Sa verse 14, Acts 19:14. Also, there were 7 sons of Escriba and Jewish chief priests who did so. Next, 15. And the evil spirit answered and said, Jesus I know, and Paul I know, but who are you? Sino kayo? Hindi ko kayo kilala. Next, ano ginawa? And then the man whom the evil spirit was leaped on them. Dinamba sila, overpowered them, and prevailed against them. Hindi sila nanaluan, hindi baptized ng Holy Ghost. Pag hindi ka baptized ng Holy Ghost, yung mga demonyo yung sinasabi ko sa inyo, matatalo ka niyan. Pero once you're baptized with the Holy Ghost, pag binautismo ka sa Espiritu Santo, mula labas sa loob ng katawan mo, ay panalo kayo. Lahat na magagawa nyo, panalo po tayo. Lahat ng labanan natin, panalo po tayo. May sakit ka, gagaling ka sa power ng Holy Ghost. Nando doon bankrupt ka, aangat ng Lord ang business mo. Nando doon mahina ka, lalakas ka. Nando doon nalulupay-pay ka, lalakas ka. By the power of the Holy Ghost. Yun ang kailangan natin because we have the name above every name. Ang name po ng Lord ay mataas po. Mas mataas kaysa sa cancer, mas mataas kaysa po kay Satanas, mas mataas sa lahat po ang pangalan ng Lord na activated the Holy Ghost po ay napakaganda po. Kaya lahat tayo kailangan natin ng Holy Ghost sa each one of us. Kailangan po natin. You need the Holy Ghost. 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 We need the Holy Ghost. Praise the Lord. Come on, let's clap our hands to God. Glory to God. Naniniwala ba kayo pag nabaptize kayo ng Holy Ghost, mawawala, inaalala ninyo? Naniniwala kayo pag nabaptize kayo ng Holy Ghost, mawawala, depression ninyo? Naniniwala ba kayo nabaptize sa Holy Ghost? Tung araw na ito, punong-puno kayo, pumunta kayo, walang laman, lalabas kayo, loaded kayo, mga kapatid, ang Holy Ghost? Oh yes. Ako naniniwala. Ang una lang gagawin nyo, first, you have to believe. Believe na may Holy Ghost. Believe about the speaking in tongues. Yan po ang initial evidence is speaking in tongues. Maniniwala po tayo. Naunuan po natin. Pangalawa po, ano susunod? Kailangan na i-magnify natin ang Lord, i-praising po natin ang Lord. Pangatlo, show Him that you are thirsty. Uhaw ka sa Espiritu ng Lord. At naniniwala ko sa araw na ito, mababaptize kayo ng Holy Ghost, mapupuno kayo ng Holy Ghost sa araw pong ito. Sa katunayan po, honestly speaking, kanina ko pa nadadama ang Holy Ghost sa lugar na ito. At naniniwala akong gustong pumasok ng Lord doon sa mga hindi pa baptize, gusto i-baptize ng Lord sa hapong ito at sa umagang ito. Kaya hindi kayo lalabas sa lugar na ito na hindi kayo baptize ng Holy Ghost. Hindi kayo lalabas sa lugar na ito na hindi kayo filled ng Holy Ghost. Paglabas nyo rito, punong-puno kayo lahat. Paglabas nito, loaded tayo lahat. Na Spirit ng ating Lord, puno tayo lahat. Everybody shout, praise the Lord. Pakita mo lang gusto mo. Sino may gusto ng Holy Ghost? Lapit! Come on, come on. Praise the Lord. Come on, praise the Lord. Praise Him. Praise Him. Hallelujah. Hallelujah.
Salamat po, Diyos. Salamat po, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos. Thank you so much, Lord. Thank you so much, Lord. Thank you so much, Lord. Marami po salamat, Panginoon. Oh, talk to Him. Talk to Him. Hallelujah. Yes. Uhaw ang mga anak mo, Panginoon. Uhaw ang mga anak mo, Lord. Uhaw ang mga anak mo, Diyos. Uhaw sila, Panginoon. Uhaw sila, O Diyos. Oh, hallelujah. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Praise the Lord sa mga bisita po namin. Marahil nagtataka kayo, bakit ganito kami kasaya? Alam niyo po, naririnig po natin ang salita ng Diyos kanina. Naniniwala po ako na sa ating mga sarili wala po tayong magagawa. Pero you know what? Pag nasa inyo po ang ating Panginoong Jesucristo, gumagaan po ang problema. Hindi naman nawawala ang problema, permanente yan. Pero I guarantee you, once you have Jesus in your life, tanggapin mo si Kristo sa buhay mo, ano man ang problema mo, andaling magkaroon ng solusyon. Kasi nasa Diyos lang naman po ang solusyon. Probably nagtataka kayo, baka yung iba sa inyo may ibang plano. Pero dinala po kayo ng Diyos dito. Bakit? Kasi po may purpose po ang Diyos sa buhay po ninyo. So isa lang po ang way para magkaroon ng kapayapaan. Kanina binanggit po sa atin yan. Yan po'y tanggapin mo si Kristo sa iyong buhay. Wala po kami may offer sa inyo. Pero bukod tangi yung kaligtasan lang po ng ating po mga kaluluwa. Kaya lang po sa paano pong paraan. Unang-una, that is by believing in the gospel of Jesus Christ para tayo po ay maligtas. Pag sinabi po natin kaligtasan, so please listen to me. Pati po kayo lahat na nanonood ngayon sa YouTube po natin. Pag sinabi natin salvation in Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. So malinaw na sinabi po ng talata that we are saved by grace through faith. Kaya lang po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? That is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. It is about the gospel of Jesus Christ, yung pong death of Christ, yung burial of Jesus Christ, at yung pong resurrection of Jesus Christ ay kailangan po natin paniwalaan. So yung pong death, burial, and resurrection, kailangan maniwala po tayo dyan, manampalataya po tayo dyan. Kaya lang po ang tanong, is believing enough? Sapat na po ba na tayo maniwala? Ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17, so again, please listen to me. Sa bandang baba po ng talata, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madali sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo po'y nanampalataya at naniwala, kailangan lakipan po natin ng pagsunod. Hindi po tayo matatapos sa pananampalataya at paniniwala lang. Kaya lang po ang tanong, how will you obey? This found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Unang-una, we need to repent. Tayo po'y magsisisi po ng ating pong mga kasalanan. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. At naniniwala po ako, kahit gaano kadami nagawa mong pagkakasala sa ating Panginoon, kahit gaano kabigat inagawa mong pagkakasala sa ating Panginoon, for as long as nandun po yung genuine repentance sa ating pong mga puso, patatawarin ka ng ating Diyos na buhay. Yan po yung unang-unang step. We need to repent. At dyan din po papasok yung pong death to sin. And the second step is we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po ibabautismo naman po sa tubig. Ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. At ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore we were buried with Him through baptism into death. Ulitin ko, therefore, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. So, ibig sabihin, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why?
para bagang inililibing naman po natin ang ating po mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. So yan po yung pangalawang step, kailangan mabautismoan po tayo in the name of Jesus Christ. And third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman po papasok yung ating pong transformation, yung ating pong regeneration. Sa madalit sabi, tayo mababago na po. Aminin nyo man hindi, sa lahat ng mga bisita na nandito, gaya din po sa mga first time viewers po natin, lahat tayo may kahinaan. Ang hirap magbago pag sa ating sarili lamang. Pero once you have the Holy Spirit in you, the gift of the Holy Spirit in you, yan po yung tutulong po sa atin to overcome all our weaknesses. At yan din po magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban ng ating Panginoon. So take note, itong tatlong bagay na ito ay kailangan mangyari po sa atin, maganap po sa ating mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And third, we need to receive the gift of the Holy Spirit, and that is what we call the good news, and that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng mga bisita na nandito, ganyan sa lahat ng mga first time viewers, pwede po ba na itaas po natin ang ating dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko sa ating Panginoon? Yuko natin ang ating mga ulo. And please repeat after me with this prayer. At tayo po sa likod, pag-pray po natin sila. Sumunod po kayo sa maikling panalangin ito ng pagtanggap habang nandun na buong puso na tayo po ay nagsisisi po ng ating mga kasalanan sa ating Panginoon. So please repeat after me. Panginoong Isus, Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo malapit po sa iyo. bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako Patawarin mo po sa lahat ng aking mga pagkakamali sa lahat at pagkukulang. Sa oras na ito, sa nais pong ito. tinatanggap po kita bilang sarili ng pagligtas. Bilang sarili ng tagapagligtas. At tinatanggap po kita Tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako Naniniwala po na ikaw ay namatay, ikaw ay namatay. ikaw ay nilibing, Ikaw ay nilibing. at sa ikatlong araw Sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako Tulungan mo po ako makapagsimula makapagsimula ng bagong buhay. ng bagong buhay. At idagdag mo po ako Dagdag mo po ako sa iyong kaharian. sa iyong kaharian. Maraming salamat po. Maraming salamat. Sa pangalan ni Jesus. Jesus. Amen. Amen. So yan po yung first step. Para sa pangalawang step po, pwede po ba yung kalahati dito sa kaliwa ko, sumunod sa green na flag? Ayan po yung green flag. At dito po sa kanan ko, yung orange flag, sunod lang po kayo sa kanila. Huwag po kayo mag-alala, wala pong bayad dyan. May explain lang po sa inyo further. Sige po, sunod lang po kayo sa green tsaka sa orange flag. At sa lahat naman po ng first time viewers natin, nandiyan po yung mga telephone numbers po natin. Pwede po kayo tumawag dyan o mag-message po sa ating mong Facebook page. So once again, tinatawag ko po ang ating beloved Pastor Norma for the additional message and benediction. So God bless every one of you, and to God be all the glory. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ating Panginoon sa patuloy po niya ng pagdadala ng kaluluwa sa kanyang harapan at pagbibigay po ng banal na Espiritu Santo. Alright po. Sa ngayon po, tayo po idadako sa ating offertory sa Matthew chapter 6 verses 19 to 21. Do not lay up for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. Verse 20, but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Purihin pong ating Diyos, ang sabi pong ganon, tayo po ay citizens of heaven. Parang ang buhay natin ay dumadaan lang dito sa mundo. Kaya sa bawat isa sa atin na hinirang ng Panginoon para maging anak niya, katungkulan lang natin magbigay sa Diyos ng ating pag-ibig, na kung saan ang puso natin ay nasa Kanya pong gawain at sa pagtulong din sa Kanyang gawain. Pagkakataon po natin upang ipakita natin sa Panginoon ang ating pag-ibig sa Kanya, na tayo po ay tumulong sa gawain ng Diyos sa pamamagitan po ng pagbibigay. Alright? Meanwhile, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give dyan po sa ating ABP. Maraming salamat din po sa mga kapatiran, walang sawang sumusuporta sa mga gawain natin. Alright, purihin po ang ating Diyos. Tumayo po tayong lahat at tayo po magbigay sa Panginoon ng pangwakas na panalangin. Sabi mo nga sa katabi mong, I'm blessed. Yuko natin ang ating mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama,
Maraming salamat po sapagkat sa araw na to ay pinatunayan mo sa amin na hindi mo kami iniiwan. Lagi ka namin kasama. Salamat po, Panginoon, sa iyong dakilang presensya na kami ay nakadama nito at tumanggap ng banal na Espiritu. Tinataas namin ang aming mga sarili sa iyo. Huwag mo pong pabayaan ang iyong mga anak na hindi ka tanggapin sa kanilang mga buhay. Sapagkat apart from you, wala po kami magagawa. Hindi po namin kaya ang kabanalan na mamuhay dito sa mundo. Kundi kinakailangan talaga namin ang banal na Espiritu Santo mo ang pumasok po sa aming lupang katawan upang magawa po namin ang mga pinag-uutos mo po sa amin. Maraming salamat po sa inyong pagtsatsaga sa amin lahat. Kaya mahinihiling po namin na yun at mong iyong mapagpalang kamay sa bawat isa sa amin nandito, maging doon sa mga hindi nakapunta, maging doon sa mga nanonood, that in Jesus' name, bautismo mo ng Espiritu Santo ang bawat isa. I-bless mo, Panginoon, ang kaisipan ng bawat isa. Huwag mong pabayaan, Panginoon, na madisib ng kaaway. Basbasan mo rin ang mga physical ang pangangatawan. Huwag mong pahintulot sa mga deadly diseases, Lord. Ganon din po ang kabuhayan. Lagi mong bigyan ng katalinuhan para po sa kabuhayan at ibuhos mo masaganang pagpapala sa bawat isang mga anak mo. Tinataas namin, Lord, ang gawain ito. Hayaan mo na mayagpag ito at masabi namin ito, ma-share namin ang sikreto ng kaligtasan, Lord. Wala po sa religion, kundi sa pakikipag-ugnayan namin sa inyo, Lord, at sa pakikinig ng iyong banal na salita. Pagpalain mo rin ang aming bansa, Lord. Huwag mong paubaya ito sa mga deception. Bagkos, bigyan mo ng wisdom ang mga leaders namin kung paano nila pamumunuan ang bansa namin. Ingatan mo rin kami, tinataboy po namin palayo ang lahat ng mga pestilences, Lord, na lumalaganap sa ngayon. That in Jesus' name, Panginoon, proteksyon na mo ang bansa namin. Ganon din po, O Diyos, sa mga ibang bansa, Lord. Tulungan mo po mapagtagumpayan kung ano man ang mga dumarating na pagsubok. Dalangin namin ang dumaraan sa mga pagsubok, Lord. Kayo po ang bahalang tumulong sa kanilang lahat. Sa iyo po lahat ng kaprihan, Lord. In Jesus' name we pray. And everybody say amen. Amen. Praise God. The Lord bless and keep you, make His face shine upon you, and be gracious to you, and lift up His countenance upon you, and give you peace. God bless you, and to God be the glory. A blessed day to all brethren. Let us pay attention to these important reminders. For online giving and Bible study offerings, you may refer to the details being flashed on the screen. Kung nais niyo pong magpa-schedule ng baptism and one-on-one online counseling via Zoom, you can call us via the contact numbers flashed on the screen and send a message on our Facebook page. Let's continue to support our church. We are excited to announce these church updates. Never miss our on-site worship service at Star Mall Edsasyon Trade Hall, Level 3. You can choose among the 3 time slots: 10 a.m. to 11:30 a.m., 1:30 p.m. to 3 p.m., 4:30 p.m. to 6 p.m. Don't forget to invite your loved ones and friends. Calling all the main church servants force teaching and extension church pastors. Please be advised that the next teachers training seminar entitled The Teacher is on October 4, Wednesday, 7:30 p.m. via Zoom. To all 1FCers and their students, see you at our next 1FC Fellowship Night on October 2, Monday, 7 p.m. via Zoom. This is also open to those who are interested with our 1FC discipleship. This is your chance to join the Servants Force, calling all those with God-given gift and skills. We are looking for passionate individuals who will be part of the worship team, CatProd, and Service Operations Ministries. For worship team, we need vocals and band such as electric or acoustic guitarist, bassist, keyboardist, and drummer. For CatProd, we need new addition to the C-Cube, video team, multimedia and graphics services team, audio and tech support. The service operations is also in need of Bethesdan, Gideon, and comrades.
the applicants must have completed 1FC Books 1 and 2 as a basic requirement. Scan the QR code to apply or fill out the online application form found on our social media pages and website. Our Servants Force department will get in touch with you after the submission of the application form. Sign up now. IDO for Music is now on Spotify, Apple Music, YouTube Music, Deezer, Amazon Music, and other digital platforms. You can also start using IDO for Songs on your Facebook and Instagram stories and reels and TikTok videos. Our church merchandise are up for grabs. Our very own calling card and newest sticker designs are available for purchase. We encourage you to visit our church kiosk located at the entrance to purchase. You can also contact us via our Facebook page or the numbers flashed on the screen to order.